Hayaan mo na si Thursday, Mateo. Huwag mo na siyang alalahanin. Tutal sanay naman yang kapatid mo na magtiis para sa pamilya. Para lang naman siyang gatasang baka na hanggat may nakukuha tayong pakinabang hihiga tayo sa sarap. Hindi niya kailangang malaman na nakasangla na ang bahay na ito sa pangalan mo. Ang mahalaga mabayaran ang mga utang mo bago tayo mabuliglig ng mga naniningil sa labas. Ang boses na iyon, ang malamig at walang pakundangan na tinig ni Doña Consuelo, ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo si Thursday sa labas ng pintuan ng kanilang sala pagod at hulas ang anyo matapos ang 24 na oras na shifting sa ospital. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na sobre. Iyon ang kanyang pinagpuyatang bonus at ang kinita mula sa pagbebenta ng kanyang sasakyan, perang inilaan niya sana para sa operasyon sa balakang ng kanyang ina. Sa kaliwang kamay naman ay isang maliit na box ng Kik, ang tanging munting luho na binili niya para sa sariling ika-30 kaarawan. Pero nay, baka magwala si ate kapag nalaman niyang pati yung titulo ng bahay ay ginalaw na natin. Alam niyo namang pinaghirapan niya to ng 10 taon. Narinig niyang sagot ni Mateo, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa tono nito, kundi halakhak na puno ng pangungutya. Anong magyayabang siya, utang na loob niya sa akin ang buhay niya. Pinalaki ko siya para pagsilbihan tayo. At kung magreklamo man siya, may plano na ako. Ipakakasal ko siya kay Don Soliman. Siguradong busog tayo sa pera kapag naging asawa niya ang matandang yun. Isipin mo na lang, Mateo, isang sakripisyo lang niya habang buhay na tayong hindi magtatrabaho. Tumigil ang mundo ni Thursday. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng nagluwal sa kanya ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang lalamunan, nananakit, nakakasuffocate. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila, halos hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang sariling katawan. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga daliri at ang sobrang naglalaman ng kanyang dugo at pawis ay unti-unting nalukot sa kanyang pagkakahawak. Walang anumang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang sakit ay hindi palaging nagsisigaw. Minsan ang pinakamatinding pait ay nananahan sa pinakamalalim na katahimikan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang ayaw niyang hayaang pumatak. Ang Kik na nasa loob ng box ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa marinig niya ang mahinang pagbagsak nito sa loob ng karton. Isang pagkasira na hindi nakita ng iba, ngunit naramdaman ng kanyang buong pagkatao. Ang pahayang bahay na ito na bawat hollow block at bawat patak ng pintura ay binayaran niya ng puyat pagod at pangungulila sa sariling kaligayahan ay hindi na pala sa kanya. Ang pamilyang itinuring niyang mundo ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang kanyang pundasyon habang siya ay abala sa pagpapakain sa kanila. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na hinampas sa semento, durog pira-piraso at imposible nang mabuo pang muli. Napatingin siya sa madilim na pasilyo ng kanilang tahanan. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kanyang pagtitipid at pagtitiis. Ngunit sa sandaling ito, ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging lason. Ang bawat hininga niya ay may lasa ng pagkakanulo. Ito ba ang kapalit ng 10 taon kong pagiging alipin ng sarili kong dugo? Hanggang kailan susukatin ng utang na loob ang halaga ng aking kaluluwa bago nila mapagtanto na ako rin ay tao na marunong masaktan, mapagkita. Malamig at tuyot ang hangin sa loob ng intensive care unit, tila nakikiramay sa bawat hiningang nag-agaw buhay sa loob ng 4 na sulok na ito. Para kay Thursday, ang amoy ng disinfectant at ang mahinang ugong ng mga medical monitor ay naging pamilyar na oyayi sa kanyang pagod na diwa. Ngunit ngayong gabi, ang bawat tunog ay tila isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Habang inaayos niya ang swero ng isang matandang pasyente, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga salitang narinig niya sa kanyang ina, ang mga salitang pumatay sa kanyang huling pag-asa, ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa sugat na gawa ng anumang scalpel. Nurse, baka naman pati yung swero ay masakal mo sa higpit ng hawak mo. Isang malalim at kalmadong tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Mabilis na nag-angat ng tingin si Thursday at nakita ang isang lalaking nakatayo sa kabilang panig ng kama ni Lola Amara. Maayos ang pananamit nito, nakasuot ng isang dark blue na coat na tila nagpapakita ng awtoridad at yaman, ngunit ang kanyang mga mata
ay may bakas ng matinding pag-aalala. Ito si Tiago, ang abogadong halos 3 araw nang hindi umaalis sa tabi ng kanyang lola. Pasensya na po, attorney. Medyo pagod lang po siguro. Mahinang sagot ni Thursday, pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na anyo. Inayos niya ang kumot ni Lola Amara ng may pag-iingat, 1 kilos na puno ng lambing na tila doon niya ibinubuhos ang pagmamahal na ipinagkakait sa kanya sa sarili niyang tahanan. Lumapit si Tiago at sandaling pinagmasdan ang mukha ni Thursday. Hindi lang pagod ang nakikita ko sa mga mata mo, Miss Thursday. You look like you're carrying the weight of the world on your shoulders. May problema ba? You can talk to me. Minsan mas madaling magkwento sa taong hindi mo naman talaga kilala. Mapait na napangiti si Thursday. Sana ganun lang kadali yun, attorney. Pero sa mundo namin ang mga problema ay parang sakit, minsan kahit anong gamot ang ibigay mo hindi na talaga gagaling. Minsan ang kailangan mo na lang ay tanggapin na mamamatay na ang lahat ng pinaghirapan mo. Sandaling tumahimik si Tiago. May kung anong kislap sa kanyang mga mata na hindi mawari ni Thursday, isang halong simpatya at isang bagay na mas malalim, mas madilim. Alam mo, ang mga taong masyadong mabait, sila ang unang kinakain ng sistema. Huwag mong hayaang ubusin ka ng mga taong walang ginawa kundi kumuha sa'yo. If someone is hurting you, you have to fight back. In the world of law and in life, the victim only stays a victim if they refuse to stand up. Tinitigan ni Thursday ang lalaki. May kung anong lakas ang dumaloy sa kanyang kalamnan mula sa mga salita nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may isang taong nakakita sa kanyang tunay na kalagayan, hindi bilang isang gatasan, kundi bilang isang tao. Ngunit hindi niya alam ang bawat salita ni Tiago ay may kaakibat na plano, bawat tingin ay may nakatagong layunin. Nang matapos ang kanyang shift, lumabas si Thursday sa ospital at sinalubong ng madilim na langit ng Maynila. Sa likod niya, naiwan si Tiago sa loob ng ICU. Kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at tumawag sa isang hindi nakarehistrong numero. Nakuha ko na ang loob niya, pabulong na, sabi ni Tiago, habang ang kanyang mukha ay nawala ng anumang emosyon. Masyado siyang marupok dahil sa ginagawa ng pamilya niya. Magugustuhan ito ni Papa. Ang anak ni Consuelo ang magiging susi. Para tuluyan nating mapabagsak ang mga De La Vega, sisiguraduhin kong sa huli wala ring matitira sa kanya. Habang naglalakad si Thursday patungo sa sakayan ng bus, tila bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Isang lihim na kaaway ang nasa kanyang harapan at ang mga taong mahal niya ay nasa kanyang likuran, handang itulak siya sa bangin. Sino ang dapat niyang pagkatiwalaan sa gitna ng digmaang hindi niya alam na sinimulan na pala, Mesek? Ang amoy ng insenso at natutunaw na kandila ay tila nakakapit pa rin sa mamahaling bestida ni Doña Consuelo nang pumasok siya sa loob ng bahay. Hawak niya ang isang kulay gintong rosaryo, ang mga butil nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila sumasalamin sa kabanalang madalas niyang ipangalandakan. Ngunit sa likod ng kanyang mga dasal, ang kanyang dila ay nananatiling kasing talim ng isang rasyula. Ang damot mo, Thursday, ni hindi mo man lang dinagdagan ang handog ko sa simbahan kanina. Nakakahiya sa mga kasama ko sa Legion of Mary, lahat sila ay libo-libo ang ibinibigay, habang ako ay barya-barya lang ang nailagay sa basket. Reklamo ni Consuelo habang padabog na inilalapag ang kanyang bag sa lamesa. Kakarating lang ni Thursday mula sa kanyang shift, at ang tanging hiling niya ay sandaling katahimikan. Ngunit sa bahay na ito, ang katahimikan ay isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran. Naiiyon na lang ang natira sa akin matapos kong ibigay ang pambayad sa kuryente at ang allowance ni Mateo. Alam niyo namang wala pa akong sweldo hanggang sa susunod na linggo. Mabilis na humarap si Consuelo sa kanya. Ang muka ay namumula sa galit. Iyan ang hirap sa'yo, puro ka reklamo. Nakakalimutan mo na ba ang utos ng Diyos? Igalang mo ang iyong ama at ina. Pinalaki kita, pinakain at itinaguyod. Ang lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa sakripisyo ko noong bata ka pa. At ngayong ako naman ang nangangailangan, ganyan ang isasagot mo sa akin. Isang malaking kasalanan ang maging maramot sa sariling magulang, Thursday. Baka sumpain ka ng langit. Yumuko si Thursday, tinitingnan ang kanyang sapatos na nursing, na pudpod na ang swelas dahil sa paulit-ulit na paglakad sa pasilyo ng ospital. Ikiniubli niya ang kanyang mga kamay na may mga marka ng pagod malayo sa malalambot na kamay ng kanyang ina na tanging rosaryo lang ang hinahawakan. Ang bawat salita ng kanyang ina
ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg, ginagamit ang pangalan ng Diyos upang bigyang matwid ang kanyang kasakiman. Pasensya na punay, mahinang tugon ni Thursday. Ang boses ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Dahil sa bigat ng kalooban, lumabas muna si Thursday sa kanilang gate upang huminga ng sariwang hangin o kahit ang usok man lang ng Quezon City, makatakas lang sa sakal ng loob ng bahay. Doon ay nakita niya si Aling Remedios, ang kapitbahay nilang kilala sa pagiging marites. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng panunukso sa kanyang mukha. Lumapit ito sa kanya nang may pag-iingat ang mga mata, ay pabalik-balik sa pintuan ng bahay ni Thursday. Thursday, Hija, bulong ni Aling Remedios. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sa nakikialam ako pero bilang malasakit na rin sa'yo. Kanina habang wala ka at nasa simbahan ng nanay mo, may nakita akong isang malaking itim na sasakyan na pumarada rito sa tapat nyo. May bumabang matandang lalaki, mukhang mayaman, at may dalang mga bodyguard. Kumunot ang noo ni Thursday. Sino po raw sila? Hindi ko alam ang pangalan pero nakita kong lumabas si Mateo at nakipag-usap sa kanya. Nagtatawanan sila tapos may iniabot na makapal na sobra yung matanda kay Mateo bago sila pumasok sa loob. At kanina lang narinig ko silang nagbabanggit ng pangalan mo habang itinuturo ang bahay nyo. Mag-ingat ka anak. May masamang amoy ang mga kilos ng kapatid mo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Thursday. Ang boses ng kanyang ina sa loob ng bahay na nagsasabing baka sumpain siya ng langit ay tila naging isang mapait na biro. Hindi ang langit ang naghahanda ng sumpa para sa kanya, kundi ang sarili niyang pamilya sa ilalim ng sarili niyang bubong. Sa dilim ng gabi, ang anino ng kanyang sariling tahanan ay tila naging isang dambuhalang halimaw na handa na siyang lamunin ng buo. Hindi ka naman magtatagal doon Thursday. Isipin mo na lang na para ka ring nag-aalaga ng pasyente sa ospital. Yun nga lang mayaman ang pasyente mo at asawa mo na siya. Isang pirma mo lang sa kasal, tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang malagkit na sapot na pilit pumupulupot sa leeg ni Thursday habang naghahanda siya para sa kanyang night shift. Nakatayo ang kanyang ina sa pintuan ng banyo, pinapanood ang bawat kilos niya nang may mapanuring mata. Ang bawat hagod ng suklay ni Thursday sa kanyang buhok ay tila may kasamang bigat. Ang kanyang reflection sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng unti-unti nang nawawalan ng kulay. Nay, hindi po ako isang gamit na pwedeng ibenta para lang pambayad sa utang ni Mateo. Mahinang sagot ni Thursday ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang kalooban ay nanginginig na sa takot. Nagtatrabaho ako ng marangal. Binibigay ko ang lahat. Bakit kailangang pati ang kaluluwa ko ay isama niyo sa listahan ng mga bayarin? Isang matunog na singhal ang isinagot ni Consuelo. Huwag kang magmalinis. Thursday si Don Soliman ay mayaman. Bibigyan kanya ng buhay na hindi ko na ibigay sa iyo. At higit sa lahat maililigtas mo ang kapatid mo sa kulungan. Ganyan ka ba kawalang puso? Hahayaan mo bang mabulok si Mateo dahil lang sa kaartehan mo? Hindi na nakasagot si Thursday. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas ng bahay hindi na nilingon ang kanyang ina na patuloy sa pagbubunganga. Sa labas ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot na handang lumunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Tiago. Ang kanyang mga mata ay puno ng tila tapat na pag-aalala. Sakay na Thursday, masyadong mapanganib ang maglakad mag-isa sa ganitong oras. Anyaya ni Tiago ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binalot ng mabangong amoy ng leather at ang mahinang tugtog ng radyo. Pakiramdam ni Thursday sa loob ng espasyong iyon, malayo siya sa sumasakal na boses ni Consuelo at sa mga utang ni Mateo. Tiningnan niya si Tiago mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang panga nito ay matigas ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila laging handang protektahan siya. Narinig ko ang nangyari. Panimula ni Tiago habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Thursday na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa balat ni Thursday. Nagbibigay ng isang uri ng kilig na matagal na niyang hindi nararamdaman.
O baka naman noon lang niya naranasan. Hindi mo kailangang gawin ang gusto nila. May paraan para mailigtas mo ang bahay mo at ang sarili mo nang hindi ka kinakasal sa taong hindi mo mahal. Paano, Tiago, hawak nila ang titulo? Hawak nila ang utang na loob ko. Tanong ni Thursday. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala na. Itinigil ni Tiago ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Humarap siya kay Thursday at hinawakan ang magkabilang pisngi nito, pinupunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga ibudaliri. Ang lapit ng kanyang mukha ay sapat na para maramdaman ni Thursday ang hininga nito. Magtiwala ka sa akin. Lawyer ako. Gagawa tayo ng legal na hakbang para mailipat ang titulo sa pangalan mo nang hindi nila nalalaman. I can protect you, Thursday. Just let me. Kinuha ni Tiago ang isang folder mula sa backseat. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng loob ng sasakyan, inilabas niya ang ilang mga dokumento. Ito ang mga papers para sa transfer of title at protection order laban sa panggigipit ni Don Soliman. Kailangan ko lang ng pirma mo rito sa bawat pahina para masimulan ko na ang pag-file bukas ng umaga. Sa dilim at sa gitna ng matinding pagod at pangungulila sa proteksyon, hindi napansin ni Thursday ang manipis at blankong papel na nakasingit sa gitna ng makapal na dokumento. Ang nakita lang niya ay ang tila tapat na mga mata ni Tiago na nangangakong hinding-hindi siya iiwan. Gamit ang nanginginig na kamay, inilapat ni Thursday ang kanyang ballpen sa papel. Isang pirma, 2-3. Hindi niya alam sa bawat dulas ng tinta sa papel. Unti-unti na niyang ibinibigay ang tanging sandata na natitira sa kanya. Nang matapos ang huling pirma, binalot ni Tiago ang kanyang mga bisig kay Thursday. Isang mahigpit na yakap na tila nagsasabing, ligtas ka na. Ngunit sa likod ng balikat ni Thursday, ang isang madilim na ngiti ay gumuhit sa mga labi ni Tiago habang mahigpit niyang tinitignan ang blankong papel na mayroon ng legal na pirma ni Thursday. Huwag kang ngingiti-ngiti ng ganyan, Thursday. Akala mo ba ay nakakalimutan ko na ang mga utang natin? Magbihis ka ng maayos mamaya dahil darating ang tauhan ni Don Soliman para tingnan ang bahay. At ikaw ayusin mo ang mukha mo, hindi yung para kang laging namatayan. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang basag na plaka na gumigising sa diwa ni Thursday mula sa isang panandaliang kapayapaan. Pagod si Thursday mula sa shift, ngunit may isang munting liwanag sa kanyang puso, ang akala niyang proteksyon na ibinigay ni Tiago. Habang tinitimpla niya ang kape ng kanyang ina, dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga kamay, tila may bagong lakas na nagmumula sa pag-asang hindi na siya magiging biktima. Nay, hindi na kailangan, mahinang sagot ni Thursday, habang inilalapag ang tasa sa tapat ni Consuelo. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ang utang ni Mateo nang hindi kailangang ibenta ang dignidad ko. Hayaan niyo muna akong ayusin ang lahat. Isang malakas na hampas sa mesa ang isinagot ni Consuelo, sapat na para tumalsik ang ilang patak ng mainit na kape sa kamay ni Thursday. Anong paraan sa kakarampot mong sweldo sa ospital? Huwag mo akong patawanin, Thursday. Ang kapal ng mukha mong magmarunong sa akin. Isang senyas ko lang pwedeng-pwede kitang palayasin dito. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang nagluwal sa'yo? Sa sulok ng sala nakahiga si Mateo sa sofa, naglalaro sa kanyang cellphone habang humahalakhak. Hayaan mo na yan, Nay. Baka iniisip niyan ay ililigtas siya ng abogadong laging naghahatid sa kanya. Akala mo naman ay seryoso sa'yo yun, ate. Pinaglalaroan ka lang nun, mukha ka kayang lusyang. Nanikip ang dibdib ni Thursday. Gusto niyang isigaw na may pinirmahan na siyang mga papel na ililigtas siya ni Tiago, ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang mga labi. Alam niyang kailangang maging maingat. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang alaala ng mahigpit na yakap ni Tiago kagabi. Para sa kanya ang yakap na iyon ay isang sumpa ng katapatan. Maya-maya pa ay narinig ang paghinto ng isang sasakyan sa labas, ngunit hindi ito ang sasakyan ni Tiago. Isang itim na van ang pumarada at bumaba ang isang lalaking nakabarong may dalang briefcase. Mabilis na nag-ayos ng sarili si Consuelo at Mateo, ang kanilang mga mukha ay biglang napuno ng plastik ng ngiti. Magandang umaga po, Mr. Valdez. Pasok po kayo. Magiliw na bati ni Consuelo habang itinutulak si Thursday patungo sa kusina para maghanda ng merienda. Habang nagtitimpla ng juice sa kusina, hindi sinasadyang narinig ni Thursday ang usapan sa sala. Ang bawat salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Narito po ako para kumpirmahin ang bentahan, sabi ng lalaki.
Nakatanggap na po kami ng kopya ng pirmadong Special Power of Attorney mula sa inyong abogado. Ayon sa dokumento, binibigyan nyo ng ganap na karapatan si Attorney Tiago na ibenta ang lupang ito sa kahit anong halagang gusto niya at ang lahat ng proceeds ay mapupunta sa isang trust fund na siya ang humahawak. Halos mabitawan ni Thursday ang Pitzel. Special Power of Attorney Trust Fund. Ang tanging natatandaan niya ay ang pangako ni Tiago na ililipat ang titulo sa kanyang pangalan para sa kanyang proteksyon. Bakit bentahan ang pinag-uusapan? Bakit ang proceeds ay hindi sa kanya mapupunta? Sa gitna ng kanyang pagkalito, nakita niya ang isang sobreng naiwan ni Mateo sa counter ng kusina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng kanyang ina na may kasamang isang babaeng kamukha ni Tiago. At sa likod ay may nakasulat na, "Ang utang ng dugo ay dugo rin ng kabayaran. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat, Consuelo." Naramdaman ni Thursday ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila nawala. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking hinalikan ang kanyang mga luha, ay ang parehong lalaking kasalukuyang humuhukay ng libingan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi lang siya biktima ng kanyang ina, siya ang naging pain para sa isang paghihiganting wala siyang kinalaman. Tila naging yelo ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Thursday, habang nakasandal siya sa malamig na tiles ng lababo. Ang litratong hawak niya ay unti-unting nalulukot sa higpit ng kanyang pagkakahawak, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na papel, gaya ng pagbaon ng katotohanan sa kanyang kaluluwa. Sa labas ng kusina, naririnig niya ang masayang tawanan ni Mateo at ang mapagmalaking boses ni Doña Consuelo, tila mga buwayang nagdiriwang sa harap ng kanilang huling-huli. "Ate, ano ba ang tagal naman nung juice? Nakakahiya kay Mr. Valdez. Baka isipin niyan ay wala tayong modo rito." Ang boses ni Mateo ay tila isang hagupit na bumasag sa katahimikan ng kusina. Mabilis na isinilid ni Thursday ang litrato sa loob ng kanyang bulsa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig na kalamnan. Kinuha niya ang tray ng juice at dahan-dahang lumabas sa sala. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat sulyap sa kanya ni Consuelo ay tila isang pagtutuya sa kanyang pagiging gatasan. "Heto na po't," mahinang sabi ni Thursday habang inilalapag ang mga baso sa harap ng ahente. Hindi niya magawang tumingin nang diretso kay Mr. Valdez, natatakot na baka mabasa nito ang bagyong namumuo sa kanyang mga mata. "Salamat, Hija," nakangiting sabi ni Mr. Valdez, ngunit ang kanyang ngiti ay walang buhay, tila isang maskara ng formalidad. "Gaya ng nasabi ko kanina sa iyong ina, Attorney Tiago is very efficient. He wants to finalize the transfer within the week. Sabi niya ay ito raw ang gusto mo, ang maayos na ang lahat para makapag-abroad ka na." Tumingin si Thursday kay Consuelo. Nakita niya ang kislap ng kasakiman sa mga mata ng kanyang ina, isang uri ng tuwa na tanging sa pera lang nito nararamdaman. "Oo, Mr. Valdez, gustong-gusto na ni Thursday na umalis. Alam niyo naman, ang mga anak minsan ay kailangang itulak para sa sarili nilang ikabubuti," sabi ni Consuelo habang hinahaplos ang braso ni Thursday, isang kilos na puno ng pagkukunwari na nagpataas ng balahibo ng huli. "Is that so?" atik singit ni Mateo habang humihigop ng juice. "Buti naman at natauhan ka na. Isipin mo na lang, yung perang makukuha natin, malaking tulong yon para makapagsimula ako ng business. Hindi yung puro ka na lang reklamo riyan." Hindi sumagot si Thursday. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi isang pag-iipon ng lakas. Alam niyang sa sandaling ito, ang bawat salita niya ay pwedeng gamitin laban sa kanya. Nang makaalis si Mr. Valdez, mabilis na lumabas si Thursday sa bahay, hindi pinansin ang pagtawag ng kanyang ina. Kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang makasiguro. Sa dulo ng kalye, nakita niya si Aling Remedios na nagdidilig ng mga halaman. Nang makita siya ng matanda, mabilis itong lumapit sa bakod. "Thursday, buti lumabas ka. Kanina pa ako balisa rito." "Bakit po, Aling Remedios?" tanong ni Thursday. Ang kanyang boses ay halos mapatid. "Nakita ko uli yung itim na sasakyan kagabi. Yung dala ng abogadong palaging humahatid sa iyo. Pero ang ipinagtaka ko, hindi kanya hinintay na pumasok. Sa halip, lumabas si Mateo at sumakay sa loob.
Matagal silang nag-usap doon sa madilim na bahagi ng kalsada. Mukhang may pinagkakasunduan silang dalawa. Bulong ni Aling Remedios ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na malasakit. Nanigas ang buong pagkatao ni Thursday. Hindi lang siya pinaglalaruan ni Tiago, kasabwat nito ang sarili niyang kapatid. Ang dalawang lalaking pinakamalapit sa kanya, ang isa ay kadugo, ang isa ay inakalang magliligtas, ay kasalukuyang pinaghahati-hatian ang kanyang bangkay habang buhay pa siya. Eksakto namang nag-vibrate ang cellphone ni Thursday sa kanyang bulsa. Isang text mula kay Tiago. I miss you, Thursday. Magkita tayo bukas sa paborito mong parke. May maganda akong balita tungkol sa titulo ng bahay mo. Everything will be okay, my love. Tiningnan ni Thursday ang screen ng kanyang phone. Ang salitang my love ay tila isang lason na dumidikit sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na apoy ng determinasyon. Kung nais nila siyang gawing biktima, sisiguraduhin niyang hindi siya mamamatay ng mag-isa. Matingkad ang sikat ng araw sa parke, ngunit para kay Thursday, ang bawat sinag nito ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nakaupo siya sa isang luma at kupas na bench sa ilalim ng puno ng nara, naghihintay sa lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas. Nang matanaw niya ang pagdating ni Tiago, bitbit ang pamilyar na ngiti at isang pumpon ng mga bulaklak na ramdaman ni Thursday ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na tingin, isang pananggalang laban sa lason ng pagkukunwari. Para sa pinakamagandang nurse sa buong mundo, Happy anniversary of our friendship, Thursday. Sabi ni Tiago, ang kanyang boses ay malambing at puno ng enerhiya habang iniaabot ang mga bulaklak. Tinanggap ni Thursday ang mga bulaklak. Ang bango ng mga rosas ay tila amoy ng isang punerarya sa kanyang pang-amoy. Salamat, Tiago. Ang aga mo yata ngayon. May maganda ka bang balita? Umupo si Tiago sa tabi niya, sapat ang lapit para maramdaman ni Thursday. Ang init ng katawan nito, isang init na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapangilabot na. Inilabas ni Tiago ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Everything is set, my love. Ang ticket mo papuntang Ghana, ang visa, at ang dokumentong magpapatunay na nailipat na ang pondo mula sa bentahan ng bahay sa isang account na ligtas sa kamay ng nanay mo at ni Mateo. Huminga ng malalim si Thursday. Account na pangalan ko ang nakalagay. Bahagyang natigilan si Tiago, isang saglit na pag-aalinlangan na hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Thursday. Sa ngayon, nakapangalan muna ito sa isang trust fund para hindi matrace ng mga creditors ni Mateo. Pero huwag kang mag-alala, once na nandoon ka na sa Africa, we will transfer everything to you. Ginagawa ko lang ito para sa seguridad mo. Dahan-dahang hinawakan ni Thursday ang envelope. Ramdam niya ang kapal ng mga papel sa loob, ang mga papel na magtatakda ng kanyang pagpapatapon sa malayo, habang ninanakaw ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tiago, sinusubukang hanapin ang kahit katiting na bakas ng konsensya, ngunit tanging isang madilim at malalim na kislap ng tagumpay ang nakita niya roon. Bakit Ghana, Tiago? Tanong ni Thursday, ang boses ay matatag, ngunit may pait. Bakit kailangang sa kabilang panig ng mundo ako magpunta para lang maging ligtas? Hinawakan ni Tiago ang kanyang kamay, pinaglalaruan ang kanyang mga daliri ng may peking lambing. Dahil doon walang makakaabot sa'yo. Doon makakapagsimula ka ng bagong buhay na malayo sa toxic mong pamilya. Hindi ba't iyon ang pangarap mo, ang maging malaya? Tumango si Thursday, dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Oo, Tiago, iyon nga ang pangarap ko, ang maging malaya. Pag-uwi ni Thursday sa bahay, sinalubong siya ng isang tanawing mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanilang sala ay puno ng mga plastic na bag at mga kahon. Si Mateo ay abalang nag-iimpake ng kanyang mga mamahaling sapatos, habang si Doña Consuelo ay may hawak na isang baso ng wine, tila nagdiriwang na sa gitna ng tanghali. Oh, Thursday, nandyan ka na pala. Sigaw ni Consuelo, ang boses ay puno ng kagalakan. Nakausap na namin si Tiago. Sabi niya, ay aalis ka na raw sa Makalawa. Buti naman at naisipan mong ayusin ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, babantayan namin ang mga natira mong gamit dito. At ate, salamat nga pala sa bagong puhunan ko, ha, ka biro ni Mateo.
habang ipinapakita ang isang bagong modelong cellphone. Sabi ni attorney sapat na raw ang makukuha nating komisyon sa bentahan para makapagsimula ako ng seryosong negosyo. Tinitigan sila ni Thursday ng matagal. Ang kanyang ina at kapatid ay tila mga anining gumagalaw sa harap niya, mga taong wala ng halaga sa kanyang puso. Hindi niya ipinakita ang kanyang galit. Sa halip pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Doon sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na recording device na matagal na niyang itinago mula sa ospital. Isinandal ni Thursday ang kanyang ulo sa pinto. Ang kanyang puso ay tila isang nanginginig na ibon, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na kasing linaw ng kristal. Kung ang pag-ibig ay isang kasinungalingan at ang pamilya ay isang bitag, gagamitin niya ang tanging bagay na hindi nila kailanman nakuha mula sa kanya, ang kanyang talino. Bakit tila masyadong kampante si Tiago na hindi ako magtatanong tungkol sa trust fund? At ano ang totoong dahilan kung bakit gustong-gusto ni Mateo na mawala ako sa Pilipinas sa lalong madaling panahon? Anak, huwag mong kalimutang iwanan ang susi ng kotse mo at ang mga alahas na binili mo noong nakaraang Pasko bago ka dumiretso sa airport. Hindi mo naman kailangan ang mga yan sa Africa at mas mapapakinabangan yan ni Mateo habang wala ka. Ang bawat salitang binibitawan ni Doña Consuelo habang naghihiwa ng mangga sa kusina ay tila mga maliliit na lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pasensya ni Thursday. Nakatayo ang dalaga sa may pintuan, pinagmamasdan ng kanyang ina na ni hindi man lang nag-angat ng tingin upang tingnan ang kanyang namumutlang mukha. Sa loob ng 10 taon, ang mga gamit na pinaghirapan niya ay laging itinuturing na pag-aari ng lahat maliban sa kanya. Naihuling gabi ko na rito bukas. Mahinang simula ni Thursday. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Wala man lang ba kayong sasabihin tungkol sa pag-alis ko? Kahit munting pag-alala lang kung paano ako doon sa Ghana. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Mateo mula sa sala kung saan abala siya sa pagsusukat ng isang mamahaling relos na ninakaw niya mula sa cabinet ni Thursday. Ate, masyado kang emotional. Sabi ni Attorney Tiago, safe na safe ka doon. Isipin mo na lang you're doing this for us. Para naman magkaroon kami ng bagong simula rito. Huwag kang killjoy. Napapikit si Thursday ng mariin. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pait na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang silid na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang selda na pilit siyang itinataboy. Sa kanyang isipan, naglalaro ang imahe ng recorder na itinago niya sa ilalim ng lamesa sa sala, ang maliit na kasangkapang tahimik na sumasipsip sa bawat plano at pagtataksil ng kanyang pamilya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at muling binuksan ang kanyang lumang nursing bag. Doon sa ilalim ng kanyang mga uniforme, nakatago ang mga kopya ng bank statements na kinuha niya nang palihim mula sa kwarto ni Mateo. Nakita niya ang mga transaksyong hindi niya kailanman pinayagan, mga perang unti-unting hinuhugot mula sa kanyang pinaghirapang savings upang ipantustos sa bisyo ng kanyang kapatid sa ilalim ng basbas ng kanilang ina. Lumabas si Thursday upang kumuha ng tubig nang marinig niya ang pagtunog ng telepono sa sala. Mabilis itong sinagot ni Mateo. Akala nila ay nakatulog na si Thursday dahil sa sobrang pagod sa ospital. Hello, Attorney. Opo, nakaredy na ang lahat. Bukas na bukas din pipirmahan na ni ate yung huling paper na sinabi mo. Basta siguraduhin mo lang na pag-alis niya diretso na sa amin ang share namin, ha? Masayang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Oo, wala siyang kaalam-alam. Akala niya talaga ay ililigtas mo siya. Ang galing mo talagang umarte, Tiago. Sa dilim ng pasilyo naramdaman ni Thursday ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat kataga ni Mateo ay tila isang mitsa na sumisindi sa isang bombang matagal na niyang kinikimkim. Ngunit ang mas ikinagimbal niya ay ang susunod na narinig mula sa kabilang linya dahil sapat ang lakas ng volume ng phone ni Mateo para marinig niya ang malamig na tawa ni Tiago. Huwag kang mag-alala, Mateo. Kapag nasa ere na ang eroplano ni Thursday, hindi na niya mababawi ang kahit ano. Ang hindi niya alam, ang trust fund na sinasabi ko ay nakapangalan sa isang shell company na ako ang may-ari. At ang bahay niyo, hindi lang yan nabenta.
Ginamit ko rin yan bilang collateral sa isang loan na nakapangalan kay Thursday. Sa oras na hindi mabayaran ng utang ang Interpol, ang hahanap sa kanya sa Africa. Napatakip ng bibig si Thursday upang hindi makawala ang isang hikbi ng matinding galit. Hindi lang nila siya ninanakawan. Balak nilang gawin siyang kriminal sa mata ng buong mundo habang sila ay nagpapakasasa sa pera. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang lisensya bilang nurse, at ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa isang planong tila wala ng kawala. Bumalik siya sa loob ng kwarto, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero, ang numero ng isang dating pasyente na may mataas na posisyon sa Bureau of Immigration. "I need a favor," pabulong niyang sabi, ang boses ay matatag at puno ng panganib. "May kailangang pigilan na transaksyon bukas ng gabi at kailangan ko ng proteksyon para sa isang taong lalakad sa gitna ng mga buwaya." Habang nakatingin si Thursday sa labas ng bintana, tinitingnan ang malabong ilaw ng Maynila, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga ebidensyang hawak ko para tapatan ang kapangyarihan ni Tiago, o ang huling gabi ko sa bahay na ito ang magiging huling gabi ko rin bilang isang malayang tao? Hindi ko alam kung aalis ako bilang isang anak na naghahanap ng bagong buhay or bilang isang biktima na itinapon sa gitna ng dagat na walang salbabida. Ang huling umaga ni Thursday, sa loob ng bahay na itinayo niya, ay punong-puno ng isang nakabibinging katahimikan. Habang itinatupi niya ang kanyang huling uniforme ng pagiging nurse, naramdaman niya ang gasgas ng tela sa kanyang mga palad, tila isang paalaala ng bawat pasyenteng inalagaan niya, bawat sugat na nilinis niya, habang ang sarili niyang sugat sa puso ay hinahayaan niyang mabulok sa loob ng maraming taon. Pumasok si Doña Consuelo sa silid bitbit ang isang maliit na krusipiho. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng lungkot na alam ni Thursday na gawa-gawa lamang para sa mga kapitbahay na nakasungaw sa kabilang bakod. "Thursday, anak, isuot mo ito para malayo ka sa kapahamakan doon sa malayo. Isipin mo na lang na kahit nasaan ka, ang panalangin ko ay kasama mo." Tinitigan ni Thursday ang kanyang ina. Sa likod ng mga kulubot sa noo ni Consuelo, nakita niya ang isang babaeng sabik na sabik nang umalis siya para tuluyan ng maangkin ang pera. "Salamat, Nay. Sana nga ay maging sapat ang mga dasal niyo para takpan ang lahat ng kasalanang ginagawa niyo sa akin." Napatigil si Consuelo, bahagyang nanlaki ang mga mata, ngunit mabilis ding bumalik sa kanyang pakitang taong lambing. "Ano bang sinasabi mo? Masyado ka lang sigurong kinakabahan sa biyahe. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala rito. Mag-focus ka na lang sa pagtatrabaho para mas mabilis mong maipadala ang mga kailangan namin." Paglabas ni Thursday sa gate para sa kanyang huling paglalakad sa Quezon City, hinarang siya ni Aling Remedios. May iniabot itong maliit na supot ng pandesal, ngunit ang mas mahalaga ay ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang braso. "Thursday, narinig ko kagabi, nag-aaway si Mateo at ang nanay mo. Sabi ni Mateo, hindi raw sapat ang kalahating milyon na ibibigay ng abogadong yun. Gusto nilang ubusin pati ang pensyon na balak mong itabi. Hidya, kung maaari lang ay huwag ka nang tumuloy." Tipid na ngumiti si Thursday, isang ngiting punong-puno ng pait at lihim na katatagan. "Huwag kayong mag-alala, Aling Remedios. Alam ko na po ang lahat. At sisiguraduhin ko na ang pag-alis ko ang magiging huling pagkakataon na may mananakit sa akin." Eksaktong 3:00 ng hapon nang huminto ang itim na sasakyan ni Tiago sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ang lalaki, mukhang kagalang-galang sa kanyang puting polo, tila isang anghel na susundo sa isang kaluluwa. Lumapit siya kay Thursday at kinuha ang kanyang maleta. Ang kanyang mga kamay ay dumaan sa balikat ng dalaga. Isang haplos na dati ay nagpapagaan ng loob ni Thursday, ngunit ngayon ay tila kasing lamig ng bangkay. "Ready to go, my love, your new life is waiting." Bulong ni Tiago, ang kanyang hininga ay amoy peppermint at panlilinlang. Sumakay si Thursday sa sasakyan nang hindi lumilingon sa kanyang ina at kapatid na kumakaway mula sa balkonahe. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kalyeng kinalakihan niya, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang maikling mensahe mula sa kanyang contact sa immigration. "Handa na ang lahat. Ang bitag ay nakalatag na para sa mga buwaya. Ingat ka, nurse." Tumingin si Thursday sa rearview mirror at nakita ang isang kulay abong sasakyan
na sumusunod sa kanila mula pa sa kanto. Hindi ito sasakyan ng mga pulis at lalong hindi ito kakilala ni Tiago. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Thursday. May iba pa bang nagmamasid? May iba pa bang gustong sumira sa kanyang plano bago pa man siya makarating sa airport? Huwag kang nanginginig sa lamig, Thursday. Kaunting oras na lang nasa ere ka na malayo sa lahat ng pasakit na ibinigay sa iyo ng pamilya mo. Ang tinig ni Tiago ay tila isang malambot na seda, ngunit para kay Thursday ito ay kasing talas ng isang rasyula. Nakaupo siya sa passenger seat ng itim na sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang mabilis na lumalampas, ngunit ang kanyang pansin ay nakapako sa side mirror. Ang kulay abong sasakyan ay naroon pa rin nananatili sa isang distansyang sapat para hindi mapansin ng isang karaniwang driver, ngunit sapat din para magpadala ng kilabot sa gulugod ni Thursday. Salamat sa lahat, Tiago. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Mahinang sagot ni Thursday, ang kanyang boses ay puno ng pagsubok na huwag manginig. Ang bawat salita ng pasasalamat ay tila isang lason na kailangan niyang lunukin para lamang mapanatili ang kanyang balat kayo. Napansin ni Tiago ang madalas na pagsulyap ni Thursday sa salamin. May problema ba, mukhang kanina ka pabalisa? Wala, iniisip ko lang ang mga pasyente ko sa ospital. Mahirap iwanan ang trabahong minahal mo ng 10 taon. Pagsisinungaling ni Thursday, habang dahan-dahang kinakapa ang maliit na button sa kanyang kuyao. Isang micro-recorder na nakakonekta sa cloud storage na itinayo ng kanyang kaibigang IT expert sa ospital. Biglang bumilis ang takbo ng sasakyan ni Tiago. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Thursday, kailangan nating bilisan. Parang may sumusunod sa atin mula pa sa Quezon City. I don't like the look of that gray sedan. Naramdaman ni Thursday ang paghinto ng kanyang hininga. Sino kaya yun? Baka mga tauhan ni Don Soliman. Madiing sabi ni Tiago, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Akala siguro ng matandang yun ay madadaya niya ako sa komisyon. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila mahahawakan. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Tiago na nakalagay sa dashboard. Isang tawag mula kay Mateo. Sinagot ito ni Tiago sa speakerphone, isang pagkakamaling hindi niya inakalang magiging mitya ng kanyang pagkabuko. Attorney, nasaan na kayo? Ang boses ni Mateo ay puno ng panik at hingal. Nandito ang mga tauhan ni Don Soliman sa bahay. Ginugulo nila si nanay. Sinasabi nila na fake raw ang pirmang nakuha mo sa titulo. Pinababalik nila ang perang ibinayad nila. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tiago. Isang ngiting hindi nakita ni Thursday dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan. Hayaan mo sila, Mateo. Sabihin mo sa nanay mo na ibigay ang lahat ng sisihin kay Thursday. Siya naman ang pumirma. Di ba sa oras na makalagpas kami sa airport gate, wala na silang mahahabol? Panindigan niyo ang kwento na ninakaw ni Thursday ang pera at tumakas siya. Narinig ni Thursday ang sarili niyang puso na tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na digmaan. Tumingin siya kay Tiago at sa unang pagkakataon, hindi na itinago ng lalaki ang kanyang tunay na anyo. Ang mapagmahal na abogado ay naglaho. Ang natira ay ang halimaw na matagal nang naghihintay na lamunin ang kanyang buhay. Tiago, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Thursday. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng unos. Ibig sabihin nito, Thursday ay tapos na ang palabas. Sabi ni Tiago habang mabilis na lumiliko sa bukana ng airport. You are the perfect sacrificial lamb. Ang pamilya mo ay magkakaroon ng pera, ako ay magkakaroon ng hustisya para sa aking ina, at ikaw ay mawawala sa mundong ito bilang isang magnanakaw. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, dahan-dahang pinindot ni Thursday ang send button sa kanyang relo. Isang signal ang ipinadala sa kanyang contact sa loob ng airport. Habang papalapit sila sa terminal, nakita ni Thursday ang mga anino ng mga lalaking nakauniforme na naghihintay sa bawat kanto. Ang kulay abong sasakyan sa likod nila ay biglang nagbukas ng mga ilaw at ang sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi, ngunit hindi ito para kay Thursday. Tiago, sabi ni Thursday, ang boses ay wala ng takot kundi puno ng isang malamig na kapangyarihan. Hindi mo kailanman nakuha ang orihinal na titulo. Ang pinirmahan ko ay isang luma at walang halagang kopya. Ang orihinal kasalukuyan
na itong nasa kamay ng Bureau of Investigation kasama ang record ng usapan niyo ni Mateo kanina. Nanlaki ang mga mata ni Tiago. Ang sasakyan ay biglang gumaralgal nang bigla niyang itapak ang preno sa gitna ng kalsada patungo sa terminal. Ang usok mula sa gulong ay pumuno sa paligid kasabay ng pag-ikot ng mga sasakyan ng pulis sa kanilang paligid. Tamant, ang akala mong katarungan ay hiram na sandata lamang Tiago at ngayong gabi, ang talim nito ay nakaturo na sa sarili mong dibdib. Ang boses ni Thursday ay hindi nanginig. Ito ay tuyot malamig at may bigat ng 10 taong pagtitiis na sa wakas ay nakahanap ng lagusan. Sa loob ng sasakyang nakatigil sa gitna ng kalsada, ang hangin ay naging kasing bigat ng semento. Ang usok mula sa gulong ay dahan-dahang humalo sa hamog ng gabi, tila isang tabing na naghihiwalay sa kanilang nakaraan at sa madilim na hinaharap. "You're bluffing, Tom." Ang asik ni Tiago, ang kanyang mukha ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mga kamay na dati ay banayad na humahaplos kay Thursday ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga buko-buko ay puting-puti na tila mga buto ng bangkay. "Pinanood kitang pumirma. Thursday, I saw it with my own eyes. Hindi ka pwedeng lumaban sa akin. I am a lawyer and you are just a desperate nurse." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thursday. Isang nurse na sanay makakita ng kamatayan, Tiago. Isang nurse na alam kung kailan bumibigay ang puso ng isang tao. Ang akala mong special power of attorney ay isang dokumento ng donasyon para sa ospital na nakasingit sa mga papel na dinala mo. Ang tunay na pirma, ibinigay ko na sa mga taong hindi mo kayang bayaran. Sa labas ng sasakyan, ang mga pulang ilaw mula sa mga patrol car ay nagmistulang mga mapanuring mata sa dilim. Ang mga anino ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ay mabilis na kumilos, pinaliligiran ang sasakyan ni Tiago. Ngunit hindi lang pulis ang naroon. Mula sa kulay abong sasakyan, na kanina pa sumusunod, bumaba ang isang matandang lalaking may hawak na tungkod, si Don Soliman. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng naradkaya, at ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng panganib na mas matindi pa sa posas ng batas. "Tiago," sigaw ni Don Soliman. Ang boses ay gumaralgal sa galit na matagal ng kinimkim. "Akala mo ba ay maloloko mo ako gamit ang mga peking titulo? Akala mo ba ay hahayaan kitang itakas ang pera ko gamit ang babaeng ito?" Mabilis na kinuha ni Tiago ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig, habang pilit na tinatawagan si Mateo. "Mateo, execute the backup plan." Ngayon na, ngunit sa kabilang linya, hindi ang boses ni Mateo ang narinig ni Tiago. Ang narinig niya ay ang iyak ng kanyang sariling ina, si Lola Amara na nasa ospital, at ang mahinang boses ng isang kaibigang nurse ni Thursday. "Attorney, tapos na ang laro. Ang lahat ng ebidensya ng pagmamanipula mo sa pondo ng ospital at ang panggigipit mo sa pamilya de la Vega ay nasa kamay na ng awtoridad." Naramdaman ni Thursday ang isang uri ng hapo na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Tiago, ang lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin, wala ng sakit, wala ng galit, tanging isang malalim na pagod. "Bakit, Tiago?" tanong ni Thursday, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha na ayaw niyang hayaang pumatak. "Bakit kailangang gamitin mo ako sa paghihiganti mo kay nanay? Ano ang naging kasalanan ko sa iyo? Dahil ikaw ang pinakamahalagang pag-aari niya." Sigaw ni Tiago, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Gusto kong makita si Consuelo na mawalan ng lahat gaya ng pagkawala ng lahat sa nanay ko dahil sa kanya. At ang pinakamasakit na mawawala sa kanya ay ang anak na kailanman ay hindi niya pinahalagahan." Sa gitna ng sigawan at ng papalapit na mga operatiba, biglang kumilos si Tiago. Mabilis niyang inilock ang mga pinto ng sasakyan at muling tinapak ang accelerator. Ang sasakyan ay umugong ng malakas, tila isang sugatang hayop na handang manapak. "Kung hindi ako magtatagumpay, Thursday, sisiguraduhin kong walang matitira sa ating dalawa," ang huling bulyaw ni Tiago bago bumulusok ang sasakyan patungo sa barrier ng terminal, kung saan ang banggaan ay tila hindi na maiiwasan. "Mamatay tayong dalawa, Thursday." Para maramdaman ni Consuelo ang mawalan ng anak na ginawa niyang alipin sa loob ng 10 taon. "Sabay tayong lulubog sa impyernong ginawa ng nanay mo." Ang boses ni Tiago
ay hindi na ang malambing na himig na nagpatibok sa puso ni Thursday. Ito ay isa ng halakhak ng isang baliw na nawalan ng lahat. Sa loob ng sasakyang mabilis na bumubulusok na ramdaman ni Thursday ang pag-angat ng kanyang sikmura dahil sa bilis ng takbo. Ang bawat ilaw ng poste sa paligid ng airport ay tila mga guhit ng apoy na mabilis na lumalampas sa kanyang paningin. Nakita niya ang papalapit na konkretong harang sa dulo ng terminal, isang pader na magtatapos sa lahat ng kanyang pangarap at pasakit. Isang matinding kabalintunaan ang sumagi sa isip ni Thursday habang nakatingin sa kamatayan. Siya na isang nurse na nag-alay ng buhay para dugtungan ang hininga ng iba ay kasalukuyang hila-hila ng isang lalaking nagkukunwaring nagmamahal sa kanya patungo sa kawalan. Ang kamay ni Tiago na mahigpit na nakahawak sa manibela ay tila mga kuko ng isang dambuhalang ibon na ayaw siyang pakawalan. Naramdaman ni Thursday ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hindi na niya magawang sumigaw. Ang kanyang boses ay tila napako sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakalamat bago pa man tumama sa matigas na semento. Isang malakas na pagyanig ang yumaon sa buong kabuuan ng sasakyan nang tumama ang unahan nito sa mga plastic barrier na puno ng tubig bago tuluyang sumalpok sa konkretong pader. Ang tunog ng pagkayupi ng bakal at ang pagbasag ng mga salamin ay pumuno sa katahimikan ng gabi, ngunit sa pandinig ni Thursday ito ay tila isang malayong ugong na lamang. Ang lahat ay naging puti. Ang lahat ay naging tahimik. Nang dahan-dahang magbalik ang kanyang malay ang amoy ng usok at sunog na goma, ang unang sumalubong sa kanyang pangamoy. Ang kanyang paningin ay malabo tila may makapal na hamog na nakaharang. Naramdaman niya ang malagkit na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo, ngunit ang mas matinding sakit ay ang bawat hininga na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang dibdib. Sa kanyang tabi nakita niya si Tiago na nakasandal sa manibela walang malay at may mga galos sa mukha. Ang pintuan sa panig ni Thursday ay biglang nyanig mula sa labas. Narinig niya ang boses ng mga tao, ang mga yabag ng sapatos sa aspalto, at ang tunog ng pagpupumilit na mabuksan ang naipit na pinto. Thursday, anak, nasaan ang bag mo? Nasaan ang mga papeles? Ang boses na iyon, ang boses ni Doña Consuelo, ay hindi naghahanap ng kaligtasan ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng posibilidad na mamatay si Thursday, ang unang lumabas sa bibig ng kanyang ina ay ang paghahanap sa kayamanan. Nakita ni Thursday ang mukha ng kanyang ina na nakadikit sa basag na bintana. Ang mga mata nito ay hindi puno ng luha ng pag-aalala, kundi ng nanlilisik na kasakiman, habang pilit na inaabot ang bag na nasa paanan ni Thursday. Sa likod ni Consuelo, nakatayo si Mateo Balisa at palingon-lingon sa mga pulis na papalapit. Naibitawan niyo na yan, kailangan na nating umalis bago tayo madamay rito, sabi ni attorney kay ate, lahat ang sisi. Isang mapait na hininga ang kumawala sa mga labi ni Thursday. Ang kanyang paningin ay muling nagsimulang magdilim, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang isang pamilyar na anino na tumulak kay Consuelo palayo sa sasakyan. Isang kamay na may suot na nursing glove ang humawak sa kanyang leeg upang hanapin ang kanyang pulso. Nurse Thursday, makinig ka sa akin. Huwag kang pipikit pa. Ang malumanay na boses ng kanyang kaibigang si Mark mula sa ospital. Ligtas ka na at ang lahat ng ebidensya hawak na namin. Ngunit sa huling sandali ng kanyang malay narinig ni Thursday ang isang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Ang boses ni Don Soliman. Huwag ninyong hahayaang makaalis ang mga De La Vega, magnanakaw sila, pagbayarin ninyo sila. Ang gabi ay tila naging isang malaking teatro ng kaguluhan at si Thursday, ang babaeng laging nasa likuran, para magpagaling ay nasa sentro ng isang unos na hindi pa tapos. Ang pagkawasak ng sasakyan ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagguho. Mas masakit pa sa mga sugat sa katawan ko ang lamig ng mga kamay ni nanay na dumaan sa balat ko, hindi para haplusin ako kundi para hanapin ang perang hindi naman sa kanya. Nakamulat si Thursday sa isang silid na pamilyar sa kanyang pang-amoy, ang matapang na amoy ng disinfectant, ang tuyot na hangin ng aircon, at ang mahinang ugong ng mga makinang nagbabantay sa bawat tibok ng puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nurse na may hawak ng clipboard.
Siya ang pasyenteng nakaratay nakagapos sa mga tubo ng swero at benda. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na disyerto ng kalungkutan na sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Gising ka na pala Thursday. Huwag kang biglang gagalaw, medyo malalim ang naging tama mo sa balikat at may minor concussion ka. Ang malumanay na boses ni Mark ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakaupo ang kanyang kaibigan sa tabi ng kama, puyat ang mga mata ngunit bakas ang ginhawa. Sina nanay? Mahinang tanong ni Thursday. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Bago pa makasagot si Mark, bumukas ang pinto ng silid ng walang pasabi. Pumasok si Doña Consuelo na sa unang tingin ay mukhang isang inang nag-aalala dahil sa gulo ng kanyang buhok at bahid ng luha sa mukha. Ngunit kilala ni Thursday ang kislap sa mga mata nito, ang kislap ng isang taong naghahanap ng paraan para makalusot. Kasunod niya si Mateo na tila isang basang sisiw na nakatago sa likod ng kanyang ina, palingon-lingon sa pintuan kung saan nakatayo ang dalawang lalaking nakabarong mula sa NBI. Anak, salamat sa Diyos at gising ka na, ang malakas na tangis ni Consuelo, habang mabilis na lumalapit sa kama ni Thursday. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng dalaga, ngunit dahan-dahang iniwas ito ni Thursday. Napakasama ng attorney na yun, niloko kanya Thursday. Pinaniwala niya kaming ililigtas kanya. Yun pala ay gagamitin ka lang niya para nakawan kami. Mabuti na lang at dumating ang mga pulis. Nay, tumigil na po kayo, pabulong na sabi ni Thursday. Ang boses ay puno ng kapaguran. Narinig ko ang lahat sa loob ng sasakyan. Narinig ko ang usapan niyo ni Mateo at ni Tiago sa speakerphone. Alam ko na ang lahat. Napatigil si Consuelo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, ang peking lungkot ay napalitan ng isang matigas na anyo ng depensa. Ano bang narinig mo? Masyado kang praning dahil sa aksidente Thursday. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Kung hindi dahil sa pag-aalaga ko sa iyo rito sa ospital, hindi niyo ako inalagaan, Naita. Putol ni Thursday habang pilit na humaharap sa kanyang ina kahit na kumikirot ang kanyang katawan. Nakita ko kayo sa airport. Habang duguan ako sa loob ng sasakyan, ang tanging hinahanap nyo ay ang bag ko. Ang tanging hinahawakan nyo ay ang mga papel na akala nyo ay magbibigay sa inyo ng milyon-milyon. Ni hindi nyo tiningnan kung humihinga pa ako. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Si Mateo ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang kapatid. Pumasok ang isang Agent Ramos mula sa NBI at lumapit sa kama. Miss De La Vega, kailangan namin ang iyong formal na salaysay, sabi ng ahente ng may paggalang. Dahil sa mga ebidensyang ibinigay mo bago ang insidente, kasama na ang mga recordings at ang orihinal na titulo na itinago mo, may sapat na kaming basehan para sa kasong estafa at qualified theft laban kay Attorney Tiago. Ngunit, lumingon ang ahente kina Consuelo at Mateo, kailangan din nating imbestigahan ang pakikipagsabwatan ng iyong pamilya sa kanya. Ano, wala kaming kinalaman dyan? Sigaw ni Consuelo habang itinuturo ang sariling dibdib ng may labis na drama. Biktima rin kami. Si Thursday ang nagdala ng lalaking yun sa buhay namin. Siya ang dapat managot kung bakit nawala ang titulo ng bahay. Nay, ang titulo ay nasa akin, mahinahong sabi ni Thursday, habang tinatangkang abutin ang maliit na drawer sa tabi ng kama. Ang ibinigay ko kay Tiago ay kopya lamang. Ang orihinal ay ligtas na naideposito sa bangko sa ilalim ng aking pangalan bago pa man mangyari ang lahat. Ang bahay na pinaghirapan ko ay mananatiling sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ibig sabihin, wala tayong makukuhang pera. Paano yung mga utang ko, ate? Mapapatay ako ng mga tauhan ni Don Soliman kapag hindi ko sila nabayaran. Tiningnan ni Thursday ang kanyang kapatid nang may malalim na habag, ngunit wala nang halong pangungunsinti. Panahon na para harapin mo ang mga pagkakamali mo, Mateo. Hindi na ako ang sasalo sa bawat dulas mo. Napakawalang puso mong anak. Ang bulyaw ni Consuelo, ang kanyang tinig ay tumaas na parang isang palakang na bulabog. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, ganyan ang isasagot mo, hahayaan mong makulong ang kapatid mo, hahayaan mong mawalan kami ng tirahan. Wala kang utang na loob. Sumpain ka ng langit, Thursday. Hindi sumagot si Thursday. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa bawat mura at sumpa ng kanyang ina,
Nararamdaman niya ang unti-unting pagputol ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ang sakit sa kanyang katawan ay pansamantala lamang, ngunit ang kalayaang nararamdaman niya sa gitna ng mga sumpa ay isang regalong hindi niya akalaing makukuha niya sa ganitong paraan. Lumapit si Mark at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Thursday. Hayaan mo na sila, Thursday. Magpahinga ka na muna. Narito ako, hindi kita iiwan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thursday. Isang munting golden moment sa gitna ng bagyo, ang presensya ng isang kaibigang walang hininging kapalit. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na nananatiling nakabitin. Ano ang nangyari kay Tiago? Sapat na ba ang pagkakabangga ng sasakyan para tapusin ang kanyang paghihiganti? O may huli pa siyang alas na hindi pa nailalabas mula sa kanyang kama sa kabilang ward? Anak, kahit na anong mangyari, nanay mo pa rin ako. Hindi mo ako kayang tiisin. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao sa Quezon City kapag hinayaan mo kaming mabulok sa kalsada dahil sa mga utang na ito. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng anumang titulo ng lupa. Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang sirang plaka. Napilit na inuukit ang huling piraso ng konsensya sa puso ni Thursday. Nakaupo ang dalaga sa gilid ng kanyang hospital bed, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga pasong palad. Ang mga kamay, na sa loob ng 10 taon, ay naging katuwang ng bawat pasyenteng naghihingalo, ngunit kailanman ay hindi naramdaman ang tunay na kalinga ng sariling ina. Ang bawat salita ni Consuelo ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa mga sugat ni Thursday. Nanunuot ng gigigil, ngunit wala na itong talim na gaya ng dati. Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagmahal ng tapat, hindi sa mga taong ginawa kang sangla para sa kanilang sariling kasakiman. Mahinang sagot ni Thursday habang tinititigan ang kanyang reflection sa baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagong silang na determinasyon. Sa loob ng 10 taon, binayaran ko na ang bawat patak ng gatas na ibinigay niyo sa akin. Binayaran ko na ang bawat pagkain na inihain niyo sa mesa. Ngayon ang tanging utang na natitira ay ang utang ko sa sarili ko, ang pagkakataong mabuhay ng malaya. Ate, please save me, you're my only hope. Ang pagmamakaawa ni Mateo habang nakaluhod sa paanan ng kama ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa mga tauhan ni Don Soliman na kasalukuyang naghihintay sa labas ng ospital. Sabi ni Attorney Tiago, ikaw lang ang may access sa pondo. Just give me 5 million pesos. Ate, pagkatapos noon, hinding-hindi na kita guguluhin. Mamatay ako kapag hindi ko sila nabayaran. Huminga ng malalim si Thursday at tumingin kay Mark, ang kanyang kaibigan, na tahimik na nakatayo sa may bintana. Tumango si Mark at iniabot sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Mateo, ang pondong sinasabi mo ay hindi na maaring galawin. Naka-freeze na ang lahat ng accounts ni Tiago at ang trust fund na inilaan ko ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng pangangasiwa ng gobyerno bilang ebidensya ng money laundering ng abogadong kinalolokohan nyo. Wala akong maibibigay sa iyo dahil ang perang iyon ay hindi sa atin. Ito ay bunga ng panloloko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Agent Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso, bitbit ang isang ulat na tila huling hatol sa pamilya de la Vega. Miss Thursday, gising na si Attorney Tiago. Sinampahan na siya ng multiple counts ng fraud at attempted murder base sa inyong testimonya. At tungkol naman sa inyong ina at kapatid. Lumingon ang ahente kina Consuelo at Mateo na tila mga basang sisiw. Maari silang makasuhan ng complicity kung mapatutunayang alam nila ang illegal na transaksyon sa bahay. Sa ngayon, kailangan silang sumama sa amin para sa karagdagang interrogation. Ano, hindi nyo kami pwedeng dalhin? Biktima kami rito. Ang sigaw ni Consuelo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Thursday, anak, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila na wala kaming alam. Sabihin mo sa kanila na mahal mo kami. Tumingin si Thursday sa kanyang ina, isang tingin na puno ng huling paalam. Mahal ko kayo, Nay. Iyon ang naging kahinaan ko sa loob ng 10 taon.
Pero ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpayag na tapakan ng aking pagkatao. Panahon na para matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa, gaya ng pagpilit niyo sa akin na gawin noong ako ay bata pa lang. Nang mailabas na ng mga operatiba sina Consuelo at Mateo, ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lumapit si Mark kay Thursday at dahan-dahang kinuha ang kanyang nursing watch, isang lumang relos, na bigay pa ng kanyang namayapang ama. Ito na ang huling hiling mo, Thursday. Nakabook na ang flight mo para sa Makalawa. Wala nang makakapigil sa iyo, bulong ni Mark. Kinuha ni Thursday ang relos at dahan-dahang isinuot ito. Salamat, Mark. Sa loob ng 10 taon, tila huminto ang oras ko sa bahay na yun. Ngayon pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang akong huminga. Ang kanyang munting golden moment ay ang pakiramdam ng bigat na nawala sa kanyang balikat, ang katahimikang hindi na kailangang punan ng paliwanag o pera. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang monitor sa tabi ng kama ni Thursday ay biglang tumunog ng mabilis, isang hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang vital signs. Sa labas ng pasilyo, narinig ang mabilis na yabag ng mga paa at ang malakas na boses ng isang nurse sa kabilang ward. Code blue sa kwarto ni Attorney Tiago Bilis. May kumuha sa kanya, wala na siya sa kanyang kama. Nanlaki ang mga mata ni Thursday. Tumingin siya kay Mark at ang takot na akala niya ay naglaho na ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Kung wala na si Tiago sa kanyang kama at kung ang mga tauhan ni Don Soliman ay nasa labas pa rin, nasaan ang tunay na panganib. Ang pintuan ng silid ni Thursday ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang ingay at isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag mula sa pasilyo. Pab, hindi mo na ako pag-aari, Don Soliman. At hindi na rin ako ang gatasang baka na handang magpakatay para sa pamilyang walang ginawa kundi ubusin ang aking pagkatao. Ang tanging nagmamay-ari sa akin ngayon ay ang sarili kong mga pangarap. Ang tinig ni Thursday ay hindi nagmula sa takot, kundi sa isang malalim na balon ng kapayapaan na ngayon lamang niya natuklasan. Ang aninong nakatayo sa pintuan ay hindi si Tiago, kundi si Don Soliman, ang matandang mayaman na nagnanais bumili sa kanya. Hawak nito ang kanyang tungkod, ang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dalagang nakaratay. Akala mo ba ay matatakasan mo ang utang ng pamilya mo, Thursday? Binayaran ko na ang kalahati ng halaga ng bahay niyo kay Tiago. Sa akin ang lupang iyon at sa akin ka rin dapat mapunta. Ang bulyaw ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Dahan-dahang umupo si Thursday kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng kirot sa kanyang sugatang balikat. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mga mata, isang tingin na walang halong pag-aalinlangan. Ang perang ibinigay niyo kay Tiago ay nawala na kasama ng kanyang mga illegal na account. Ang titulong hawak niyo ay isang pirasong papel na walang legal na halaga dahil pineke ang aking pirma. Kung gusto niyo ng katarungan, Don Soliman, habulin niyo ang abogadong nagtangkang pumatay sa akin. Huwag niyo akong ituring na pambayad utang dahil tapos na ang panahon na ang mga babaeng katulad ko ay nagiging barya sa inyong mga sugal. Sa likod ni Don Soliman pumasok si Agent Ramos kasama ang 2 pang operatiba. Don Soliman, kailangan niyo ring sumama sa amin para sa investigasyon tungkol sa tangkang ilegal na pag-angkin sa ari-arian. Ang bawat banta niyo sa pasyenteng ito ay itatala namin bilang karagdagang kaso. Nang mailabas na ang matanda, tila lumawak ang silid ni Thursday. Lumapit si Mark at iniabot sa kanya ang isang maliit na salamin. Pagkakita niya sa sarili, nakita niya ang isang babaeng may mga pasa at benda, ngunit may isang kislap sa mga mata na hindi kailanman nandoon noong siya ay nagsisilbi pa sa pamilya de la Vega. Isang babaeng handa ng harapin ang bukas. Kinabukasan, sa harap ng gate ng ospital, nakita ni Thursday si Doña Consuelo at Mateo na nakaposas isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Nang makita si Thursday na nakasuot na ng kanyang sibilyang damit at bitbit ang kanyang maliit na maleta, muling sumigaw si Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hinaluan ng huling pag-asa. Thursday, anak. Huwag mo akong iwan dito. Magmamano ako sa iyo, anak. Patawarin mo na kami. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya. Ang iyak ng kanyang ina
habang pilit na inaabot ang kamay ni Thursday. Para makuha ang huling pagmamano o paggalang na alam niyang magagamit niya para manipulahin ang anak. Huminto si Thursday sa tapat ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para kuhanin ang kamay ni Consuelo at ilapat sa kanyang noo kundi para ayusin ang laylayan ng damit ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Ang dangal nay ay hindi nakukuha sa pagsusumamo kapag huli na ang lahat. Ang dangal ay binubuo sa bawat araw na pinipili nating maging tapat. Ang utang na loob ko sa inyo ay binabayaran ko na ngayon sa pamamagitan ng hindi pagsasampa ng personal na demanda, ngunit ang batas ang magpapasya para sa inyo. Maging matapang kayo, Nay, gaya ng pagpilit nyo sa akin na maging matapang habang dinudurog nyo ako. Tumalikod si Thursday nang walang anumang lingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanyang ina at kapatid ay tila pagpunit sa isang madilim na pahina ng kanyang buhay. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay may dalang tunog ng paglaya. Sa loob ng sasakyan patungong airport, tiningnan ni Thursday ang kanyang mga nursing gloves na nakatupi sa kanyang bag. Isang maliit na golden moment ang sumagi sa kanyang isip, ang alaala ng bawat buhay na kanyang nailigtas sa ospital. Napagtanto niya na sa loob ng maraming taon, nailigtas niya ang lahat maliban sa kanyang sarili. Ngunit ngayon sa wakas siya na ang kanyang sariling bayani. Pagdating sa airport, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan sa ospital. May mga luha, may mga yakap, at may mga pangako ng muling pagkikita. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, naramdaman ni Thursday ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Isang araw Thursday, magkikita tayong muli. Ang paghihiganti ko ay hindi pa tapos kay Consuelo, at ikaw pa rin ang pinakamahalagang piyesa sa larong ito. Ang boses ni Tiago sa kabilang linya malamig at mapang-asar bago biglang naputol ang tawag. Nanlamig si Thursday, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad. Alam niya na si Tiago ay maaaring nakatakas o may mga tauhang naiwan, ngunit alam din niya na hindi na siya ang dating Thursday na madaling lokohin. Ang bawat banta ay tila naging gasolina lamang para sa kanyang determinasyong lumayo at magpakalakas. Isang huling sulyap sa skyline ng Maynila mula sa malaking bintana ng terminal. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay rosas at gintong liwanag sa madilim na lungsod. Pumasok si Thursday sa loob ng eroplano at habang nararamdaman niya ang pag-angat ng sasakyang panghimpapawid, isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakawala sa hawla. Ghana, isang bagong simula. Isang bagong pangalan, isang bagong Thursday. That tracking. Ang sikat ng araw sa Ghana ay hindi katulad ng malabong liwanag sa Quezon City. Dito ang bawat sinag ay tila isang mainit na haplos ng katotohanan, bumabagtas sa mapulang lupa at humahalik sa balat ng mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang mga ngiti. Nakatayo si Thursday sa veranda ng isang maliit na klinika sa labas ng Accra, suot ang kanyang puting uniforme, na wala ng bahid ng dugo ng nakaraan. Sa kanyang dibdib ang nursing watch ng kanyang ama ay patuloy na tumitibok, isang paalala na ang bawat segundo ay sa kanya na at hindi na pag-ari ng iba. Lumapit ang isang batang lalaki, si Kofi, na may dalang isang pirasong mangga. Inabot nito ang prutas sa kanya, nang may kislap sa mga mata isang pasasalamat na hindi nang hihingi ng kapalit isang utang na loob na hindi nagiging tanikala. Hinawakan ni Thursday ang maliit na kamay ng bata at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kanyang mga sugat mula sa aksidente ay naghilom na. Nag-iwan ng mga pilat na ngayon ay itinuturing niyang mga medalya ng kanyang pakikidigma para sa sariling kalayaan. Minsan sa kanyang pag-iisa, dumarating pa rin ang mga balita mula sa Pilipinas. Nabalitaan niyang si Doña Consuelo at Mateo ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang parusa, hindi lamang sa loob ng rehas, kundi sa mas madilim na bilangguan ng kanilang sariling mga konsensya. Si Don Soliman naman ay nawalan ng malaking bahagi ng kanyang yaman sa mga kasong isinampa laban sa kanya. At si Tiago, ang lalaking iyon, ay nananatiling isang anino sa malayo, isang banta na alam ni Thursday na balang araw ay kailangan niyang harapin ng buong tatag, ngunit hindi na siya ang biktima na madaling malunod sa matatamis na salita.
Napatawad na ba niya ang kanyang ina? Ang patawad para kay Thursday ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang patawad ay ang pagbitas sa lubid na nagdudugtong sa kanyang leeg at sa kasakiman ng kanyang pamilya. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pananatili ng matagal sa isang relasyong unti-unting pumapatay sa kanya. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan upang magkaroon siya ng puwang para sa kanyang kasalukuyan. Huminga ng malalim si Thursday habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa abut-tanaw ng Africa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng pasasalamat. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo hanggang sa maubos ang sarili, kundi ang pagpuno sa sariling baso upang magkaroon ng sapat na lakas para maglingkod sa mundo ng may dignidad. Nurse Thursday, kailangan po kayo sa loob, tawag ng isa niyang kasamahan. Tumango si Thursday at dahan-dahang pumasok sa loob ng klinika. Ang kanyang hakbang ay hindi na mabigat, ang kanyang balikat ay hindi na nakayuko. Siya ay si Thursday, isang nurse, isang mandirigma, at sa wakas isang malayang babae. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa isang trahedya, kundi nagsimula sa isang matapang na pagpili. Sa gitna ng init at alikabok ng gana, natagpuan niya ang kanyang tahanan, hindi sa isang gusaling gawa sa semento, kundi sa loob ng kanyang sariling puso, na sa wakas ay natutong tumibok para sa kanyang sarili. Sa bawat pag-angat ng eroplanong iyon, dahan-dahang napawi ang ingay ng lungsod ng Maynila. At ang tanging naiwan ay ang banayad na pintig ng isang pusong sa wakas ay malaya na. Si Thursday ay hindi na lamang isang nurse na nagbubura ng hapdi ng sugat ng iba. Siya na ang naging manggagamot ng sarili niyang buhay, bitbit ang kaisa-isang kayamanang hindi mananakaw ng sino man ang kanyang kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakad, kasama ko hanggang sa huling himpilan ng ating kwento. Habang hinuhubog ko ang bawat salita ng kasaysayang ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot, lalo na sa tagpong nakahandusay si Thursday sa loob ng wasak na sasakyan habang ang sarili niyang ina ay mas piniling haplusin ang bag ng pera kaysa hawakan ang kanyang malamig at duguang kamay. Isang masakit na katotohanan na sa likod ng bawat pintuan, may mga Thursday na patuloy na nagsasakripisyo hanggang sa maubos umaasang balang araw ay makikita ang kanilang halaga. Ang kwentong ito ay bunga ng maraming gabi ng pagmumuni-muni hango sa mga totoong buhay na madalas ay mas masalimuot pa kaysa sa anumang nobela. Natutunan natin kay Thursday na ang ating buhay ay parang isang relo ng nurse, minsan ay humihinto. Dahil sa tindi ng pagod, minsan ay mabilis ang takbo ng kaba, ngunit sa huli tayo ang dapat na maging Panginoon ng sarili nating oras. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga peklat. Ang mga ito ay nagsisilbing marka na tayo ay nakipagdigma sa tadhana at nanalo. Ang iyong mga peklat ay hindi kapintasan, kundi patunay ng iyong katatagan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kaparusahan para kina Doña Consuelo at Mateo, o naging masyadong malupit ba si Thursday sa pag-iwan sa kanila sa gitna ng kaguluhan? Kung kayo ang nasa kanyang katayuan, kakayanin niyo rin bang talikuran ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat para sa inyong sariling kaligtasan? Nais kong marinig ang inyong tinig. Habang pinakikinggan niyo ang mga huling katagang ito, ano kaya ang inyong ginagawa? Marahil ay naghahanda kayo ng hapunan para sa pamilya. Nagpapahinga matapos ang nakapapagod na shift sa trabaho, o kaya ay naglalaba habang ninanamnam ang katahimikan. Saan man kayo naroroon, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga karanasan sa ating comment section. Dito ang inyong mga kwento ay hindi kailanman magiging pabigat, kundi magiging inspiration para sa ating lahat. Huwag din niyo sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaalalahanan na may pag-asa sa likod ng bawat dapit hapon. Naway balutin kayo ng lakas ng loob at katahimikan ng isip. Tandaan niyo, karapatan ninyong piliin ang inyong sarili nang walang anumang bahid ng pagsisisi. Hanggang sa muling pagkukwento, mga kabayan. Pamagat ng kwento ang paglaya ng pusong sugatan, paalala.
Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.